Tingnan mong mabuti ang mga larawang ito. Nakikita mo ba ang mga hiblang kumikislap sa ilalim ng araw? Ang mga linyang ito ay umaabot sa bukirin, ngunit hindi mga linya ng kuryente. Lalong hindi mga bakod. Mga fiber optic ito ng mga drone. Bawat hibla niyan ay mula sa isang drone na direktang minamaniobra ng isang operator. Karamihan sa kanila ay mga operator ng Russia. Ang problema, imposibleng maharang ang mga ito gamit ang electronic interference. At libo-libo ang meron sila. Ang tanging magagawa ng Ukraine ay gumastos ng milyon-milyon para pabagsakin ang mga drone na nagkakahalaga lang ng 20,000. Ito ang realidad ng makabagong digmaan, mga kumpol ng drone, pagsasaturate ng air defenses, at mga pag-atake buong araw. Sa usapang ito, napakabrutal ng matematika para sa Ukraine. Paano nila ito tatagalan? Diyan pumasok ang United Kingdom at nagdala ng kakaiba. Hindi ito ang pinakamahal na sistema o ang pinakamakapangyarihan, pero ito ang sistemang pinakakinatatakutan ngayon ng Russia. At malalaman mo kung bakit. Unawain muna natin ang hindi nagtutugmang matematikang ito. Isang Shahed drone mula Iran na ginagamit ng Russia ng marami. Aabot sa 20 hanggang 50,000 dolyar ang gastos para gawin ito. Mura ito, sobrang mura. Para mapabagsak ng Ukraine ang drone, kailangan nila ng interceptor missile. Ang NASAMS o S-300 missile ay nagkakahalaga ng 500,000 hanggang 1,000,000 dolyar. Ngayon, isipin mo yan sa bawat putok. Nakikita mo ba ang problema? Gumagastos ang Russia ng 20,000 samantalang 1,000,000 naman ang Ukraine. Isa itong kalkulasyon na talagang hindi magtatama. Kahit tamaan ng Ukraine ang lahat ng target, sila pa rin ang talo sa digmaang pang-ekonomiya. Kaya ng Russia magpadala ng 10 drone sa presyo ng isang interceptor missile ng Ukraine. Ang tawag dyan ay balanse, simetriya ng gastos. Pinipilit nitong pumili ang Ukraine sa dalawang hindi kanais-nais na opsyon. O papayagan nilang makalusot ang mga drone at sirain ang mahalagang infrastruktura, o uubusin nila ang lahat ng mamahaling misil para ipagtanggol laban sa murang mga target. Noong Oktubre 2023, inanunsyo ng United Kingdom ang military aid package na nagkakahalaga ng 100 milyong libra para sa Ukraine. Kasama sa package ang kagamitan para sa paglilinis ng mina, pagmamantini ng sasakyan at air defense system. Pero ang pangunahing item ay isang bagay na hindi pa naririnig ng maraming tao, ang Terrahawk Paladin. Isang sistemang binuo ng MSI Defense Systems. Ayon sa anunsyo, plataporma ito na kayang mag-track at sumira ng drone para protektahan ang kritikal na infrastruktura. Ngunit matapos ang unang anunsyo, nawala na ang sistema. Tahimik na tahimik. Walang nakakaalam kung talagang ginagamit ito sa Ukraine. Nagsimulang magtanong ang mga eksperto kung talagang naipadala na ang Paladin. Noong Nobyembre ngayong taon, isang video ang nagbago ng lahat. Nagpost sa social media ang ika-156 na anti-aircraft missile regiment ng Ukraine ng mga larawan. Ito ang unang kumpirmadong makuha ng Terrahawk Paladin na ginagamit ng mga puwersang Ukranyano. Ang sistema ay nakakabit sa isang German Machine and Fabric Augsburg-Nürnberg na truck na 8x8, eksaktong gaya ng disenyo, mobile, handang gamitin at may mga interesanteng pagbabago mula sa field. Naglagay ang mga Ukranyano ng mga protektibong screen sa paligid ng radar mast at mga sensor, dagdag na proteksyon laban sa mga drone at mga pira-piraso. Ipinapakita nito ang tunay na karanasan sa labanan. Ang totoo, ang ika-156 na rehimento ng Ukranya ay hindi basta-bastang unit. Ito ay isang puwersa na umiiral mula pa noong 1972 kaagad pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Sobyet. At ang kanilang kasaysayan ay kahanga-hanga. Hanggang Nobyembre ng taong ito, nakasira sila ng 619 na target, 542 drone, 29 na helicopter, 13 eroplano,
at 35 cruise missile. Daan-daang milyong dolyar na kagamitan ng Russia ang naalis sa himpapawid. Gusto mo bang malaman kung ano ang special sa Terrahawk Paladin? Dahil kapag nalaman mo, maiintindihan mo kung bakit dapat mag-alala ang Russia tungkol dito. Una, kailangan mong maintindihan kung saan nagmula ang sistemang ito. Ang MSI Defense Systems ay hindi basta-bastang kumpanya. May mahigit isang siglo silang karanasan sa paggawa ng sandatang pandagat at nagsusupply sa Royal Navy ng Britanya pati 40 higit hukbong dagat sa mundo. Ang Paladin ay base sa mga sistemang Seahawk na siyang mga kanyon na ginagamit para ipagtanggol ang mga barkong pandigma laban sa mga banta na malapit. Kaya, hindi ito isang sistemang panlupa na inangkop para sa depensang panghimpapawid. Baliktad, ito ay isang kanyon ng barko na dinala sa lupa. Diyan nagkakaroon ng malaking kaibahan. Ang mga sistemang pandagat ay kailangang gumana sa matitinding kondisyon. Kalawang dulot ng alat ng tubig dagat, tuloy-tuloy na paggalaw sa maraming direksyon, maliliit at mabilis na target laban sa magulong likuran ng mga alon. Ang tibay na ito ay dinala rin sa larangan ng labanan sa lupa. Ang puso ng sistema ay isang automatikong kanyon na Mark 44 Bushmaster 2 na may 30 mm na gawa ng Northrop Grumman. At narito ang isang mahalagang detalye. Hindi ito isang kanyon na pinapatakbo ng gas tulad ng karamihan. Ito ay isang chain gun at iyon ang gumagawa ng malaking pagkakaiba. Tingnan mo, sa kanyon na pinapatakbo ng gas, kapag pumalya ang bala, titigil ito dahil walang gas pressure para gumana. Kailangang manumanong alisin ng operator ang bara. Sa labanan kontra drone groups, maaaring nakamamatay ito. Sa kanyon na may kadena, dekuryenteng motor ang nagpapaandar sa kadena para gumana ang aksyon. Kung may bala na pumalya, basta itinatapon ng motor ang depektibong bala at nilalagay ang kasunod. Lahat ng ito ay tuloy-tuloy. Sa aktwal, hindi talaga tumitigil sa pagputok ang kanyon. Tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na putok kapag kailangan. Pero ang totoong mahika ay nasa bala. Ang Paladin ay gumagamit ng programmable na air burst na bala, ang Mark 310. Bawat bala ay pinoprograma sa mismong sandali ng pagputok. Kinukwenta ng sistema ang distansya hanggang sa target at pinoprograma ang bala para sumabog eksakto sa puntong iyon. Hindi kailangang direktang tamaan ng bala ang drone. Sasabog ito malapit sa target. Lumilikha ng ulap ng mga piraso, parang shotgun sa ere. At dito may isang mahalagang detalye dahil binabago nito ang lahat. Ang isang bugso ng 10 Mark 300 at 10 bala ay nagkakahalaga ng $1 hanggang $3,000. Ihambing mo yan sa $1,000,000 kada interceptor na misil. Biglang nagbago ng tuluyan ang matematika. Ngayon, kayang sirain ng Ukranya ang isang drone na nagkakahalaga ng $20,000 gamit lang ang 3,000. Baliktad na ang gastos ngayon. At higit pa dyan, ang sistema ay kinokontrol ng remote. Hindi na kailangang malantad ang crew sa ibabaw ng sasakyan. Nag-ooperate sila mula sa loob ng armored na cabin ng truck o mula sa isang protektadong posisyon hanggang 100 metro ang layo. Kahit masira ang sistema, ligtas pa rin ang crew. Ang radar ay isang field control mula sa Active Protection System ng Poland. Isa itong solid-state na radar, walang gumagalaw na bahagi. Mas mataas ang pagiging maaasahan at mas mahusay ang pagtukoy ng maliliit na target. Kaya nitong subaybayan ang maraming drone nang sabay-sabay at automatikong bigyan ng prioridad ang mga banta. Pero alam mo ba kung ano ang mas kamangha-mangha? Hindi nag-iisa ang Paladin. Hindi lang isang sistema ang ipinadala ng Reino Unido, gumawa sila ng isang layered na ekosistema ng depensa. At dito nagiging talagang interesante ang estratehiya ng Britanya. Kasama ng Paladin, nakatanggap ang Ukranya ng isa pang sistemang Britaniko, ang Raven, at ang Raven ay lubos na naiiba. Gumagamit ang Raven ng mga missile na tinatawag na Advanced Short Range Air-to-Air Missile o Advanced Short Range Air-to-Air Missile. Ito rin ang parehong mga missile na ginagamit ng mga fighter jet na Typhoon ng Royal Air Force. Sopistikadong mga missile na air-to-air, nakakabit sa mga truck na Supakat High Mobility Transporter at naging napaka-epektibo nila. Kinumpirma ng Western Air Command ng Ukraine na nakasira na ang Raven ng 24 na drone
at 4 na cruise missile kabilang ang isang KH, 100 at isa na isa sa pinakamagagandang missile ng Russia. At dahil dito, nagdulot ang United Kingdom ng malaking dilema para sa Russia. Kung magpadala ang Russia ng murang drone, winawasak ito ng Paladin gamit din murang bala. Kung magpasya ang Russia na magpadala ng cruise missile o gumamit ng eroplano para iwasan ang depensa, handa si Raven na may air-to-air missile. Napilitan ang Russia sa isang imposibleng pagpipilian. Kahit anong taktika nila, may nakaabang na sistemang British. Ito ang totoong estratehikong chess. Sinubukan pa ng puwersang Ukrainian gamitin ang Raven laban sa Russian Su-25 fighter jet. Hindi nila kinumpirma kung tinamaan nila. Pero may sinabi ang commander ng unit na talagang nakakabunyag. Sinabi niya na matapos ang insidenteng iyon, bihira nang magpakita ang mga eroplano ng Russia doon. Kahit walang nakumpirmang namatay, totoo ang naging epekto ng pananakot. Hindi lang sa Ukraine, limitado ang estratehiya ng Britanya. Bumili rin ang Jordan ng sistemang Paladin at ipinakita ng Royal Jordanian Air Force ang sistema sa ehersisyong Sky Shield noong 2025. Gusto mo bang malaman bakit gusto ng Jordan ang sistemang ito? Dahil kinakaharap nila ang problema ng pagpuslit ng droga sa hangganan nila sa Syria gamit ang mga drone, milisya at mga drug trafficker na gumagamit ng maliliit na drone para tumawid sa hangganan. Ang Paladin ang nag-aalok ng perpektong solusyon para sa ganitong uri ng banta. Pinapatunay nito na ang sistema ay hindi lang pansamantalang solusyon para sa Ukraine, kundi produktong pwedeng ibenta sa merkado laban sa pandaigdigang banta. Ang pagdami ng mga drone, lalo na sa kamay ng mga karaniwang sibilyan, ay isang realidad sa buong mundo. Ipapakita ko sa iyo kung paano ito ikumpara sa ibang sistema ng Ukraine. Halimbawa, nagbigay ang Alemanya ng Gepard, isang klasikong sistemang nakakabit sa chassis ng Leopard tank mula dekada 70. Epektibo ito pero mahirap alagaan o i-maintain. Mayroon ding Skynex ang Alemanya na sa teorya ay mas makapangyarihan kaysa sa Paladin gamit ang mga kanyon na 35 mm pero mas mahal at mas komplikado ito. Samantala, nahanap ng Paladin ang tamang balanse. Gumagamit siya ng kanyon na makikita sa libu-libong sasakyang pandigma ng infantry sa buong mundo. Pinapadali nito ang lohistika. Mas makabago at mas mahusay ang radar kaysa lumang sistemang mekanikal ng Gepard at mas abot kaya ang presyo para mas marami ang makagamit. Hindi ito ang pinakamakapangyarihan, pero sapat ang lakas nito at ang pinakamaganda, abot kaya ito para talagang makagawa ng tunay na pagbabago. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang totoo, sa loob ng 50 taon, ang mga misil ang namayani sa depensang panghimpapawid. Mula sa mga portable na Stinger hanggang sa mga estratehikong Patriot. Gumana ang doktrinang ito noong ang mga target ay mamahaling mga eroplanong may piloto at mga komplikadong cruise missile. Mga target na ang halaga ng pagpapalit ay mas mataas kaysa sa halaga ng interceptor. Pero binago ng mga one-way attack drone ang lohikang ito ng tuluyan. Kapag ang umaatake ay nagpapadala ng mga bala na 20,000 ang halaga at ang tagapagtanggol ay kailangang gumamit ng interceptor na 1,000,000 ang presyo. Laging panalo ang tagapagtanggol sa laban pero talo siya sa digmaan ng ekonomikong pag-ubos. Iyan ang dahilan kung bakit nakikita natin ang pagbabalik ng kanyon. Hindi ito nostalgia, hindi ito lipas na teknolohiya. Ito ang pagsasanib ng 100 taon ng karanasan sa naval artillery, artificial intelligence, solid-state radar, at programmable ammunition ng ika-21 siglo. Ang video ng ika-156 na rehimento noong Nobyembre ay hindi lang pagpapakita ng bagong sandata. Ito ay visual na kumpirmasyon na ang kanluran ay sa wakas ay ini-industrialize na ang kanilang tugon sa panahon ng mga drone. Dati pabor sa umaatake ang matematika, ngayon pabor na ito sa tagapagtanggol. Nagpapadala ang Rusya ng $20,000 drone. Binabagsak ito ng Ukranya gamit ang $3,000 bala. Hindi lang nagbigay ng sistema ang United Kingdom, nagbigay sila ng solusyon sa isang pangunahing problema ng makabagong digmaan at gumagana ang solusyong iyon. Ang mga sistemang nagtatanggol sa Kiev ngayon
at sa mga disyerto ng Jordan bukas ang nangunguna sa bagong panahon ng depensang panghimpapawid. Isang panahon kung saan ang pamukpok ng langaw ay kasing halaga ng palaso. Isang panahon kung saan ang ekonomikong kahusayan ay kasing kritikal ng teknikal na kakayahan. At habang nagpapatuloy ang digmaan, ang ekonomikong lohika ng Paladin ay lalo lamang magiging mas mahalaga. Dahil sa huli, ang mga digmaan ay hindi lamang napapanalunan ng may pinakamagagandang sandata, kundi ng mga nakakayanang magtagal sa laban. Binago ng Terrahawk Paladin ang ekwasyon na pabor sa Ukranya. Ngayon, sabihin mo sa akin sa mga komento, sa tingin mo ba ang ganitong estratehiya ng layered defense gamit ang murang mga sistema laban sa mga drone ay magiging pamantayan sa mga susunod na labanan? Kung kapaki-pakinabang ito, ibahagi sa kakilalang mahilig sa ganitong pagsusuri. At mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na pagsusuri tungkol sa teknolohiyang militar at heopolitika. Hanggang sa muli.